Reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Alleluia, alleluia. Prepare the way of the Lord. Make straight his paths. All flesh shall see the salvation of God. Alleluia, alleluia. John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, A voice of one crying out in the desert, Prepare the way of the Lord, make straight his paths. John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of repentance, and do not presume to say to yourselves, We have Abraham as our father. For I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now, the axe lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Maayong gabi sa tanan. Palibot. Thank you. Kumusta naman mo? Wa mo nangaratol sa mga bagyo nga umaabot. Praise the Lord. Ang gospel nga ato ang nadungog ron, Matthew chapter 3. So dihang dapita, si John pa ang nagwali. Kailan mo ni John? Wala siya dito, wala doon. John lang siya. Gospel ni nga giwali una ni John, dili ni John the Evangelist, kundili John the Baptist. I'm not quite sure, although nag-prepare ko slides ba. I don't know if that's what we'll be talking about. So, although nag-prepare ko ana. But the gospel today has a very beautiful points to reflect on because it speaks about many, many things. Nalay pipila diha nga nindot kayo nga atong pamalandungan, sagad na natong nadungog, but we have not gotten into the depth of it. Unsa bay pilawom gyud niya nga meaning ba sa mga naa na diha nakabutang. Nay point diha nga ganahan kay nako isgutan nga nagingon si St. John, ang atsa wa pa sa kaning roots. Kasabot mo sa meaning ana? Murabag kanang poetic kay pagasulti ba nga put the axe unto the roots. Ibutang ang atsa, atsaha ang ugat. Atsaha ang ugat ba? May istorya ba? Atsaha ang ugat. Unsa may atsahon? Unsa may ugat nga atsahon? Sabot mo atsahon, dili atsara kay murag lami-lami man atsara tang suka. Atsahon ka ng putlon ba? May ipaputol ang ugat gyud. Unsa man ang ugata? Ay lang yung answer pero kung sakto ninyong answer, pwede na mo ma-valedictorian. Nga na mo'y doctorate, PhD. Oh, kaya ba makitang tanan mga Kristiyanos na kinanglan natay PhD?
Ano lo? Giyawa di ani di ta malangit ani wa tay PhD. Agwa kay PhD di ka malangit. PhD ni sa mga Kristiyanos dili PhD nga kalibutan no sa man. To preach, heal and deliver. Na kay kabahin ka sa pagwali, pag-ayo o pagpalayas sa mga panuway. Muna itong PhD. Preach, heal, and deliver. Pero, para mahimutang successful sa atong mission as Catholics, kinahanglan natuman taning giingon sa gospel ron nga put the axe unto the roots. Ang atsa ibutang sa ugat. Gaan ta mag-choices ha? Nga possible answers kung unsa ning roots. Letter A. Spiritual bandages. Letter A. Letter B. Unsa ning roots diri nga kinahanglan at sahon? Letter B. Attachments to some sins. Silang kutob. Letter C. Kining kinahanglan at sahon nga roots. Letter C. Our human desires. Sa to'y A. Spiritual bandages. B. Attachment to some sins. Letter C. Our human desires. Asa man na nang tulo ang roots nga gipasabot ni John. Ni kinahanglan natong putlon. Kanang tulo, Brad, all of the above. All of the above. Pwede sa all of the above, ikoridas sa tanan-tanan. Pero atong i-specific yun, para klaro yun kayo sa to, attachment to some sins. But what type of sin, to be more specific? Nga kinahanglan natong putlon. Kay si St. John the Baptist, nagwali og repentance. Repentance. Saan nang repentance? Mamintal kag balik. Nang lang mamintal? Nagwali siya og repentance. Niya siyang pagwali og repentance or sa Bisaya pag hinulsol, lahir ba ng hinulsol o pagbasol? Kaya na may nagrepent, niya, nagrepent siya, nagregret, na nagregret nga wa, nagrepent. Lahi ng regret, lahi ng repent. Okay? Lahi ng paghinulsol, lahi po ng pagbasol. Kaming gani kag regret, nagmahay lang kas nahitabo, but wa kay resolution about it, wa kay reparation, wa kay gibuhat. Ano lang, nagmahay lang ka. Say for example, nakapanikas ka ba? Nga karon sa imong pagpanikas, nakaygi-utangan nga tao, ano mo bayri? Huwag mo siya bayri. Karon nahitabo, nang-apply kag trabaho. Pag-apply nimo dito, siya may naa dito. Wa ka madawat sa trabaho. Nag-regret ka, may pag ako tong gibayra na kung utang niya da, nanamta ko ikabayad. Madawat namta ko sa trabaho. Nagmahay ra ka, wa ka maghinulsol. Kuha niyong kalahian. Ang naghinulsol, nasubo ka nga nagbuhat kag sala. Kanang regret kay pwede mo nagmahay lang ka kay tungod sa iyang mga other side effects ba. Naman sa mga bati nga epekto nga makababag nimo sa uban nimong plano. So mo nang magmahay ka. Pero ang naghinulsol, nag-uol ka kay nakasa ka sa threefold effects of sin. Something threefold effects of sin. Every sin is first and foremost an offense to God. Offense to God. Second, it is an offense to the self. Before we go to the third, offense to others. Kuha niyo? Every sin is an offense to God, to the self, last na ng others. Say kung magbuhat ag sa, nagtuotag, una na itong napasakitan ang atong gibuhatan sa. But in the real sense of the act, una nimong naigo ang imong self. Ang first damage diha nimo. First, imong gi-offend ang Ginoo, then the damage to yourself before it becomes a damage to others. Now, muna'y gihisgutan ni St. John nga kinahanglan na tong hinulsulan kining offense na to nga threefold ang effects sa Ginoo, sa kaugalingon ug sa isig ka tawo. Hinulsulan, i-repent. Dunay teknik nga gibuhat sa St. John kay kinsa man nato dire wa kadungog aning maingon nga pag hinulsol sa imong mga saha. Repent. Tama na mga doomsday prophet nga magdagan ng suho ba nga. Repent, yan ay nakabutang ba? Repent, for the end is near.
The end is near niya. Ato dos karsada magana. Yan ay nag-drive dito, kusukin dagan. The end is near, mga doomsday prophet. Hawa dia. Kusukin dagan mo lap, sige juga padagan, bulhot juga mayo. Pag abot sunahan hagbong. The end of the road ay ang pasabot ato. Taga kino. Wana minaws prophet. Repent for the end is near. Kisay wa pa kadungog ana. Repent. Kitang tanan kay kini ato mga naong maorom ning naunga. Bantay mo na, maorong naunga simbahan ba? Maorom ning mga naunga. Sagad-sagad na to, kadungog na taing non tag repent. But the question is, how to repent? How to do that? Unsaon maning mag-ingon tayo nag-repent? Sa maning kanang, is it all about emotion? Nga kanang muralagag ka na dihang, maghilak-hilak lang ka nga. Kasadyo ko. Mga lang ni, emotion lang ni. Unsaon man ni? Kabaw mo unsaon? Mo ni issue, mo ni atong lauman-lauman ron. Kay, kadungog naman taan ning repent, but then, we don't know really how to do it. Most often, ato ning construed ba? Kana bang i-understood na to, sabto na to siya as kanang emotional. Emotion lang nga, kay nagrepent ni siya, kay nihilak man siya, siyang human siya, nakasa siya. Padong kumpisa lang, naghilak man, naghinulsol, ginantawahan na. Niyang wa maghilak. Wa maghinulsol. Naghinulsol sad. So, unsaon magidining hinulsol? Managingon na sin dyan, put the axe unto the roots. Kung imo nang masabtan, put the axe unto the roots. Kung imo nang gibuhat, naghinulsol ka. Nya ato nang tanawon, unsa nang put the axe unto the roots? Dapat ay timer dere. Kanir mang number sa aircon. Adra. Adra day na time. So asam ta ko to ba ni? 9 kay basig mataas-taas ba? 9:30? Sakto. Kanang timer mao na no. Countdown na siya. Okay, very good. Thank you. Thank you kay na timer. Salamat. Okay. Kay adi mo po ningon tantong taas. Aron lang ma-estimate na to ba? Karon nanata sa exciting kay nga part. Unsa joy kahulugan ning put the axe into the roots. Sugdan nato ni usa ka istorya, gamitan nato istorya ba. Kasi nakakita na ng movie nga The Fourth Wise Man. Wa ba nakakita? The Fourth Magi or The Fourth Wise Man, murag narana. Nami kauban sa unas kumbinto nga ang basa niya ng Magi ba kay Magi. Ako sa ko, Brad, kada basa ni mo na ba? Murag ako manunaan, gino katog yung magic syrup. Magi. Na movie nga The Fourth Magi or The Fourth Wise Man, either of that. Murag The Fourth Magi ang title. The Fourth one. Basta narana. Magi or Wise Man. Fourth Magi. Ang storya diha, kanang dawhana, included siya sa katong tulo kabuok nga nailhan nato nga si sa tong tulo nga tong nailhan sa legend ba si Gaspar, Melchor, si Baltasar. Mo bitaw nang kanang nay mga mag-blessing sa doors ba butang MCB. Inig Epiphany o mo kakakuan na sa parokya mag-blessing ba sila Epiphany? Just convent, mo nang na-practice nga inig Epiphany, mag-blessing of doors. Tanang pultahan, blessingan. Mag-blessing balik ba every year. Singan tanang pultahan, tangag MCB. MCB. Sige kung nauna sa naunsa, may meaning ng MCB. Mukat-kat des balay. Melchor, Gaspar, Baltasar. Gaspar, saya itong naandan, Gaspar man, di ba? Either that, basta kay maura na tawhana itong ginganlan. Nya, doon ay movie nga, dili ni siya real life. It's a true-to-life story. But somehow it has a very, very good meaning and sense. No? Doon ay fourth Magi. Kaning fourth Magi, yung mga kaigsuunan, mga wise men sad, mga inilasad nga mga leaders, siya ray nakasabot nga doon ay moabot nga hari. Siya ray nakabasa ba sa stars? Niya mga igsuon, wa. Unya ang gibuhat niya, tanan niyang inheritance, tanan niyang kabtangan nga pwede niyang manahon sa iyang papa, iyang gigather tanan. Iyang gikuha na daan, kay mo iyang himuog balon ba? Food for the journey, tanan sa mga magasto niya. Kay lagi, kasabot siya sa stars nga,
Muabot na ang hari, nga labaw sa tanang hari. Ganahan siya makakita, ganahan siya mo-worship. Same with the three magi who really saw Jesus on the crib. Itong tulo. Kini siya, pila istorya, nag-gather na niya tanan, gingna siya mga igsoon, nabuang naman tingali ka. Nga, gausik-usik mo lang ka ng imuhang mga kabtangan diha, mga gold, mga silver, mga diamante mo diha. Usik-usik ra ka na niya, wa ba na iklaro sa tinuod, ba kaya nang nay mo abot, basa-basa ka ng stars diha. So kasi, mura magkagatong nabuang nga, nagpropita-propita nito sa skin. May nauna siya mga igsoon ba? Nga nalikoy na siya. Pero siya convinced kay siya. Nga sakto ang iyang readings. Sakto ang iyang pagsabot. Nga doon ay moabot nga hari sa mga hari. I-shortcut lang na to. Natiguang siya pinaabot, wag siya kita. Niabot siya sa Jerusalem, wag yun siya kita ni Jesus. Gidimalas. Nahurot na lang ang tanan niyang gibaon nga gold o silver. Wa, gid sa kita ni Jesus. Hurot na lang tanan. Nya doon na siya giandam nga, di ba ang mga three magi naman to yung mga gifts. Kasi gifts nila. Levi's, frankincense, gold, and myrrh. Myrrh or myrrh, I don't know. Kanang tulo. Siya sad na siya giandam nga gift nga precious kay nga pearl. Unsa mo to nga pearl? Pearly shell of the ocean. Pearl nga mahalon kay ba? Nga mo siya, mo dyan akong irigalo, nagkita na ko anang haria. Muhatag kong regalo. Ito yung giandam. Unya, ang tanan niyang gold, silver, yan ang nahatag kay maing tao man siya. Doktor sad siya. Gipangtabang niya sa mga masakiton, mga pobre ngayang nagian, natiguang lang siya. Nahurot na lang tanan. Katurgyo iyang gibilin, katong naginusara nga para ra gyud sa hari, sa mga hari. Kamatyon nun lang siya, wa? Sila magkita sa Ginoo. Yung man, nam siya dito sa Jerusalem na dapit. Kabalita siya na ay gilansang. Uwisa ba? Siya basig mauni ang hari nga akong gipaabot. Sige, siya tanaw, wa pag siya kita ni Jesus nga nagbitay sa cross. Nakita sila pagkabanhaw na ni Jesus. Niya siya, sad mo pagdaing kamatay niya. Siya, Lord, wa man di ka makit, sa bata, baka nag-andam ko regalo kung ihatag ni mo. Precious kay ni. Kinamahalan sa tanan akong gamit. Munta niya akong ihatag ni mo nga regalo. Nag-uol ko, Lord, kaya wala ko ni mahatag ni mo. Nagingnan siya ni Jesus. Nung nag-uol man ka, nga ang the best ni mo nga regalo, imo namang gihatag na ko. Siya, mo ta magkita, Lord? Gihatag na ni mo tanan. Wala na nabili ni mo. Katoy mong gipangtabangan dito tanan. Ang gibuhat ni mo nila, gibuhat ni mo din ako. Kuyawa ning movie ha pagkahimo eh. Nahatag naman din niya tanan. Saka naroon ni mong gidaro, gamay na lang kayo na. Nahatag na ni mo ang imong life. Nahalad na ni mo. Muna siya ay kinabuhi sa tao. Di pa to true to life ha. Mo-conclude true to life later. Nabuhi sa tao nga nakasabot sa Ebanghelyo karon nga put the axe unto the roots. Ato na ning tanaw noon sa niya. Iba ningon ko attachment to some sins. Letter B. Nay nakasakto ninyo. Na, kay all of the above may answer. Sakto gitanan. Sakto. Okay. Kaning roots diha. Dili na ko ang interpretation ha. In accordance to the interpretations of the spiritual masters. Kung magbasa mo mga libro, say for example, I would recommend a book, The Three Ages of the Interior Life. Pwede na nyo ma-search? I don't know if nanas Google, kaya di mo sa Google na ko na nabasahan. Actual book ba? The Three Ages of the Interior Life. Ang nagsuwat na Father Garrigo Lagrange. Kanas Father Garrigo Lagrange, professor na ni Saint Pope John Paul II. Niya si Father Garrigo, giprocess na sad para sa sainthood. Niya wa kay ko ka-update na kung nakanunayas ba siya. Kaya sa karaghan ng nakanunayas nga ng labay. Pero usa ni siya sa mga gitawag o mga bulldog. Anong bulldog man? Tig-aw-aw sa mga sayop. na mga patakag tudlo kay Bright Maganes Father Garrigo. Niya di nagsuwat na siya about spiritual life. Kanang yang 3 ages of the spiritual life kay spiritual master sa niya. Nagisgot siya about aning roots and acts. Kanang roots diha 100%
Ato lang in 99.9 para murag alcohol. 99.99%, sure ko. Kitang tanan dire, nakadungog na ning butanga. Wala mo kay bawo nga mo ni roots nga giminisend dyan. Although that could mean many things, but this is one of the things nga gi-interpret sa mga spiritual masters. Kadungog na mo ni 99.99%. Kano ko, kadungog na may ana, Brad, ngano imo pa maming sultian. Aron gani, atong sabton ba? Tingon si Ralph Waldo Emerson, we only need someone to inspire us to do the things we already know. Ralph Waldo Emerson. Di ko kalimutan na bata, babi ako nakadungog, ana. Murag pilidan ako to eh. Mga something like 15. Ana akong edad. Nag-talk si Attorney Ray Chavez. Mana yang gisulti ba? Wala ko nakalimot niya. Napat sa gisulti about Theophrastus nga philosopher. Hindi lang ako isugutan. Awasa ko kalimot. Nindot mo ko sa kayo niya. Ay, sa ninyo kalimti. Nindot kistanan. We need someone to inspire us to do the things we already know. Now, these roots, ito lang singular, root. We know that. We know what is that. Kining root, diri nga kinanglan at sahon. Ingon pa sa mga spiritual masters. Unsam ni siya? Ang ato ning pride. Nga, kabaw mo no? Pride. Once you have cut that off, then every source of sin is cut off. There is no sin nga di matrace unto pride. Every sin can be traced to pride. So that's the root. So kung mag-repent ka sa imong sa, si buhato nimo, you cut the root. That's how to repent. Cut the root. Meaning, strive with all your might to combat your pride. Nga imong ikumbat ang imong garbo. Ato nang isgutan. Okay. Atong isgutan ng garbo. Previously, I remembered, nag-isgutag humility. Karon mag-isguta sa iyang kontra. Ang garbo. Pero dili man ni mabuwag na to ni. Mag-isgutag humility, masgutan sa ning garbo, mag-isgutag garbo, masgutan sa ding humility. But now, before proceeding, we still have time, I would like to clarify to you why we're talking about this. Ano nga ito ning gisgutan ba? Magwa pa may title niya itong gisgutan ron. Because we're preparing for Christmas, right? This will be some sort of Advent recollection to us. We're waiting to celebrate the birth of Jesus. Mga tana ko ninyo. Inig Pasko, what makes you excited? Is it receiving a gift or giving a gift? What makes you excited about Christmas? To receive or to give? Asa man na ng duha? The answer belongs to you. Kamulay answer na sa inyong self. Asa ka excited? Mudawat or muhatag? Well, there's nothing wrong with being excited about receiving, but that's not complete. You're not yet possessing a Christian heart. Di pa kumpleto mo pagkakristohanon kay what is in your mind is all about receiving. A Christian with a perfect Christian heart is more excited to give than to receive. More excited to give. But unfortunately, that's not common to us. Siguro, out of 2 billion people in the world, may lagnay 5. More excited to give than to receive. May lagnay 5. Taghapan lang ni. Nya, di lang tayo mag-uol kayo nga, gamay-gamay rin eh. Grabe, asad na grabe sa kanang ratio eh. Scale ba? Billions niya, 5 rin. Naanig, gamay ra kayo, mas incline yun ta sa tuang selfishness. Mangutaan ako ninyo, kung naay mag-birthday ba, kinsa may hatagan o gift, ang nananda, nangumbira, nang nangaon ra diha, or katong nag-birthday? Kinsa hatagan? Ang nag-birthday or ang nangumbira? Sabot mo sa nang kumbira? Mga batanon ba? Kumbira gani, kum dang bira. Ni kum ni mo bira din kasudan. Kanang nangaon ra diha ba? Di man mo itagaan mo gifts. Ang nag-birthday man.
Karon sa Pasko, kinsay nag-birthday? Ikaw o si Jesus? Si Jesus. Nganong mag-uol magagdi makadawat o gift? Nga di man mo birthday. Mag-uol kag di ka kahatag. Sama tong fourth Magi ba sa story ba? Kung kag di ka kahatag kay siya may i-celebrate. Ang nag-birthday man. Karon, follow-up question. Unsa may naani mo nga dili iya sa Ginoo? What gift can you give back to God that is not yet His? Say for example, awkward kay ba? Mga anak ko, kanay mong bag, ako ana, say for example, that's mine. Ngayon mo nang i-offer na ko as gift, awkward kayo. Ngayon mo na i-regalo na kung ako anong nadaan. Di ba? Awkward kayo. So, must appropriate kung tagaan ko ni mo regalo, something na ani mo, nga dili ako Kuha niyong logic. Tanan nga imong i-offers, Ginoo, imong tingog, imong talent, everything belongs to God already. So it's awkward that you would, okay, tell God, this is my gift to you in your birthday. Kaning ako ang mga skills, Lord, ako ang talents, everything, my intelligence. But then God would tell you that all that are already mine. I want something unique. Unsa may imong ikahatag sa Ginoo nga dili iya. Very good. Imong sala o imong kahuyangan, your sins and your weaknesses. Mabito ningon si Saint Faustina Kowalska. It's Kowalska in the Polish pronunciation. Pero sa ito, Kowalska. In English, mga itong pagkabasa. Yung Saint Faustina, Lord, I will offer to you my most exclusive properties. Dili house unlat, dili sakyanan, dili aeroplano. My most exclusive properties I will offer to you. Yung Saint Faustina, unsa man siya? My sins and human weaknesses. Akong mga sala o akong mga kahuyangan. Muna'y regalo nga katong ikahatag ni Jesus nga dili iya. Makapangutana ka, lain na sa na, bradoy. Tagaan ni mong sala ang Ginoo. Regalo din na. Remember, Jesus is a doctor. And a doctor is attracted to sick people. Not to make them more sick, but to heal them. Kuha niyo? Ang doktor attracted sa masakiton, kasi doktor dire. Ay doktor dire. Di ba? Kay imong tabangan, imong ayuhon, attracted ka. In that sense, because you wanted to heal. Now, Jesus is a doctor. He is not attracted to your health. He's attracted to your disease. To heal you. Mabitayin niya, if I'm not mistaken, it's Luke 9:13. The Son of Man did not come for the healthy, but for the sick. Alang sa mga masakiton. So muna yung attraction. Attracted siya mo kung nakaka na. But then, the doctor could not provide healing, provide medicine, if you will not present your disease. Kung di mo ipakita imong sakit ba? Mabitaw bisag mauwaw kay ka, basta na naka sa ospital, wa na uwaw-uwaw. Ipakita gini mo imong sakit because you wanted to be cured. Di man na maayos, doktor, kung di na mo na i-present. See? Now, this is the reason why nga atong sins and weaknesses mo, atong gifts nga hatag sa Ginoo, not because we wanted to insult God, but because we know that He is a healer. And we wanted to be healed. So ato nang irigalo sa Ginoo, Lord, heal me from my sins and weaknesses. Heal me, O God. Heal me, O God. Say sunod na, Brad. And I will be healed. Kalimot na ko sa lyrics. Sa kanta ni Don Moen sa una nga nindot kay paminahon kanang You are the God who healeth me. You are the Lord, my healer. You speak your word
and you heal my disease. You are the Lord, my healer. Ang Ginoo healer siya, attracted siya sa atong sins in order to be healed. Munay act of repentance. Now, we are so blessed in the Catholic Church. Di ta maglisod ano yung mingon ta oy pag hinolsol. Nga naman, nana din sa tong main unsay atong buhaton? Mangumpisal. Kabaw na ta. Ang uban di mangumpisal kay kumpisal ang pare nga makasasa pod na. Kuya kay katarungan ba di mangumpisal kay ang pare kuno makasasa pod. Aw magklaruhay ta. Ug masakit kaayo adtog doktor kay ang doktor masakit sad na. Ato ning klaron. Muadto mo gani ka dito. Dili man about siyang personal life, but it's about the office, the power, the authority nga naa niya to forgive sins. Kuha ninyong logic. Nakuha ninyong punto. Sayon na kay sabton. Now, when we repent and when we offer our sins to God, the root of all those sins is no other than pride. No other than pride. Unfortunately, the proud do not know that they are proud. The proud do not know that they are proud. No one nga sawayon. Way tao nga sawayon ingnon pambukiruan ni mo eh. Nya mo agree. Mo yun, tinuod yun na. Kanang convince kayo ka inig-agree ni mo ba? Ngawa na ka nag-uol ni, agree lang ka. Saktom dyan na ilang gingon. That's who I am. Kinsa man na to dire mo agree. Kung ningnon ka, kambukiraa sa di mo eh. Di kaya ka motoy hakaw nga mo ingon sa, ikay ambog. Di kaya ka mubaos. Di ba? So mubaos, di mo ta convince ani. Mostly na to. Di ta convince nga, proud ta. So kung di ta convince nga masakiton ta, di na to na i-present sa Ginoo, then we will not be healed. So when St. John says, put the axe unto the root, that means know yourself, acknowledge your pride, give it to God. That's it. Give it to God. Aron iya kang ayuhon, munay put the axe unto the roots. Acknowledge your pride. Kung lisod kayo niya acknowledge, lisod kayo na to ilhon ang atong garbage. Garbo ba? Atong self. Lisod kayo na to ilhon nga dako ditag garbo, taas ditag garbo. Nga naman, blinded man ta. Ingon si St. Thomas Aquinas, pride makes the head grow big, so big that it covers the eyes, that the proud man will no longer see himself. St. Thomas na. Mudako mong mutabon si mong mata. Grabe, dakuan na ang uhay. Nga di nagkakakita si mong kaugalingon. Nakakaila. Muna'y reality. All of us are blind until Jesus came. That's the good news. He offers healing to our blindness. We don't know who we are. Wata kailangan, itaas na kita garbo, di ta convince na. The moment you will know yourself, nga taas kay ka garbo, lisod kay ka pasakitan. Mura kag kana bang Iron Man ba nga doble-doble ang South nanotechnology. Lisod kay ka pasakitan nga naman. Every offensive word spoken against you, you will accept that as your own. Di mo untol ba? Okay, that's me. So di ka masakitan. Nga masakitan ta kay may response man ta. Musupak man ta. Ito mga sungagon, di man nato dawaton. Pero atong dawaton, convince ka nga, proud ka, no problem. Lisod kay ka pasakitan. Sa kung saon pa kag-insulto, ngising-ngisir eh. Di madutlan, invincible. Muna yung mga tao nga ang axe, gibutang sa root. Nga ako nangisgutan nga conviction or being convinced that we are proud because that is the first step of humility. Naanas mga 3 Ages of the interior life, all spiritual masters are unanimous, ni-agreean na tanan. The very first step of humility is to be fully convinced that you are proud. Because the moment you are convinced that you are proud, you will only see God as the ultimate source of all goodness that is in you. Ngang tanang maayo nga naadihan nimo, iyas Ginoo.
di na nimo ang kunon nga imuha, then you become humble. Di ba? So that's the reason why it is the first step to humility. Because the moment convinced ka nga proud ka, you will see yourself as nothing. And all goodness in you belongs to God. So humble na ka. Unsa man din ng humility? Hinumdum pa mas akong definition ana. Katong definition ni St. Francis, do you still remember that? Kalimot na mo? Iyara po nang gi-quote gikan ni St. Augustine. Nag-una mo St. Augustine, 4th century. Yung St. Francis, quoting St. Augustine, humility is truth. Truth. What truth? Truth that all goodness belongs to God alone. And all that is evil and weaknesses belong to you. All evil and weaknesses belong to you. Muna'y truth. Once you have that truth, then you are humble. You can even speak of the goodness that is in you without becoming proud, as long as you are convinced of who you are. Kana nakaila jud kasi mong self ba? Fully immersed in the truth of who you are. Yan yung si St. Faustina, knowledge of the self is one of the greatest gift man could possess on earth. Knowledge of the self. Kaya makabaw sa itong self ba? Mo bitaw, bisan pas karaan nga mga philosopher, kung musuod ka dito sa Temple of Delphus, na dito'y gitawag nga Delphic Maxim, sa una ba, mga philosopher nga karaan, ito sa lugar sa mga Grigo, na dito'y saying, inigsuod ni mo sa Temple of Delphus, na saying dito nakabutang, know thyself. Know thyself. Know thyself. Fundamental na siya, even in pure human philosophy. Knowledge of the self. Conviction of who we are. Pero, kita kasi mo ang weakness, kita kasi mong sins, di ka mohunong diha. Imong idangop ni Jesus. Lord, this is who I am. Change me. Heal me from my pride. Every day, ask the Lord to heal you of your pride. Every day. Until we die. Kanus ata mo undang ani? Kung kanus mawala ang atong pride, ara pa ta mo undang. Og hangyo sa Ginoo to heal us of our pride. Pangutana, kanus man maundang mawala ang atong pride. Ingon si Saint Francis de Sales, 19 minutes after you die, that's the moment your pride will leave you. 19 minutes after you die. In short, it's gonna be with you till death. Kini atong pride. Naghuwat ra ning mulukso ba? Ya sige na tog suppress. The moment sige tag-acknowledge sa presence of God, sige tag-ampo, masuppress na permanente ang atong pride. Di siya kalihok ba? Naana sa tong nature. Murabag cancer ba? Naa sa to, pero duwa ka ma-cancer kung lupigo na siya sa imong mga nindot nga cells, mga maayo. Di ba? So same thing, di lang nato siya palihukon. Nya the moment mo relax ka sa imong prayer life, mukusgan siya na siya. Imong prayer life baka nang kalma-kalma lang ba na kay effort bitaw kayo nga mo ampo yun. Ya bisag simple prayer lang. Nay tao diha nga kalagot kayo ba niabot, Lord, heal me of my pride. Kana lang, simple ra kay nga prayer. By doing that, you have always put the axe into the root. Kanunay nimong giatsa ang ugat. Kay kung di na nimo atsahon, Lord, heal me of my pride. Ay mo gawas man tanang laing sa palikaso na to nimo, imo nang insultuhon, na mapunan, managhan, mutubo ang root, mamunga pag yun. Makahilo nga mga bunga. So we should ask the Lord all the time to heal us of our pride. Bisag ka na lang imong fokusan. Hinamdom ko sa among spiritual formator sa una sa seminaryo, imong share siya sa mga ba? I don't know if somebody asked, I'm not so sure. Father, are you always asking God to make you humble? Ang yaha kay moagim siyang Mama Mary kay Marian po siya ba? Ingon siya, there was never a day in my life since I became a priest. Pila na ka years, lapas 30. There was never a day in my life, ingon siya, that I did not ask the Blessed Mother, Mama Mary, cover me with your blue mantle of humility. Anak ko, ganyan ba talaga, Father? Lagi natin hinihingi yan, yes. Because we are always tend to be proud.
Always. Even sa itong mga maayong gibuhat. So this good kadi na grocery mi dito pero entirely naghambog na ka nga butanan ako. Grocery layo ar biya ani nila. Even sa mga maayo na tong gibuhat. So what should we do? It doesn't mean nga ni sulti ana na ini-share ana ha automatic na proud na. Interior man na. Di ka judge uy, nagstorya siya sa iyang mga gibuhat na proud siya. No. It's an interior thing. Ang Ginoo oray na kaybawa na og ganang dawhana. No judgment. Because I can tell you now the good things I did a while ago without being proud. Simply because I'm convinced that all those good things I did out of God's grace. Kuha? Okay. Ito lang i-recap gamay. Mubo ra kaya itong gisgutan. Nagisgot lang ta sa put the axe unto the roots. Unsa tong root? Pride. How to put the axe unto it? Present it to Jesus. Repent. Diba? Atong inulsulan, katong naong pagputol ba? Kaya si Jesus magyud mo makaputol ana. Wala makaputol. So know thyself, sakto. Atong ilhon atong self and be convinced that we are fully proud and then give that weakness to Jesus. Bisag kana lang, all other sins will be uprooted. So diyan dapita mo nay nakarepent gyud ka tinuod. Kaya gisuppress man nimo kanunay ang source sa tanan nimong mga sins. Daghang kay salamat niyong makugihon nga pagpaminaw. Maayong gabi na tong tanan. Advance Merry Christmas.